Bago sa saksi, umabot na sa mahigit 4,000 ang mga balikbayan box na hindi pa nakiklaim mula noong huling bahagi ng 2023 ayon sa Bureau of Customs. Pinag-aaralan na ng Customs at iba pang ahensya ang mga pwedeng gawin para maiwasan ang pag-aabandona sa mga balikbayan box. Saksi, si Darlene Kai. Pagpapadala ng balikbayan box, paraan ng OFWs para pasayahin ang pamilya sa Pilipinas. Si Jennifer na OFW sa Kuwait, dugot pawis daw ang binubuno para mapuno ang bawat box. Kaya excited siyang ipadala ang 3 balikbayan boxes noong nakaraang taon. Kasi malayo kami dito, malayo kami sa pamilya namin. Kaya yan lang naman yung gusto lang namin na binibigay namin yung ano gusto namin, nakikita namin dito, nabibili namin, ipapadala namin doon sa Pinas. Yun nga lang, mag-iisang taon na, hindi pa dumarating ang mga box na pinadala niya. Kwento ni Jennifer, may lumapit daw sa kanya para mag-alok ng murang pagpapadala. Pero matapos daw niyang ibigay ang mga kahon, wala na raw siyang balita sa mga ito. Hirap talaga, ma'am. Totoo lang, mahihirapan kami hanggang ngayon. 10 months, mag-11 months na nga. Hindi na pa mag-July na o mag-11 months na, July. 11 months na ngayon. Grabe talaga, hindi namin mana. Tapos yung nasa loob, mga ano pa, nasisira na yun. Mga chocolate, mga pagkain, mga ano, nasisira na doon sa loob. Tapos, may mga excited kaya kami sa tutulang, may papadala kami sa pamilya namin. Nasa Bureau of Customs na ang mga detalye ng padala ni Jennifer. Pero hindi nag-iisa si Jennifer. Daan-daang OFWs na raw ang nakararanas na hindi nakakarating ang mga pinadala sa kani-kanilang mga pamilya. Dito sa warehouse ng Portnet Logistics CFS sa Old Panadero Street sa Santa Ana, Maynila, pansamantalang iniimbak ang unclaimed balikbayan boxes. Sa anunsyo kamakailan ng Bureau of Customs, pwede nang i-claim ang mahigit 770 unclaimed balikbayan boxes dito. Lahat galing sa Kuwait. Marami na rin nakuha na matapos i-trace at i-contact ng BOC. Ngayon, 290 boxes na lang ang natitira. Pero may mahigit 4,000 unclaimed balikbayan boxes pa raw na dumating noong huling bahagi ng 2023 ang ipoproseso pa para mahanap ang mga may-ari. Bakit nga ba ito nangyayari? Sabi ng BOC, hindi maayos ang usapan ng consolidator o kumpanyang tumatanggap ng boxes abroad at deconsolidator na tatanggap naman dito sa Pilipinas. Ang nangyayari, yung nakakontrata dito, either they don't know that they were contracted, o parang wala naman silang formal na usapan doon nung sinasabing kausap din sa ibang bansa, o hindi sila nababayaran. So nangyayari ngayon, yung mga balikbayan boxes na to na-abandon at yun, hindi na-deliver sa mga OFW. 2015 pa raw ito nangyayari, pero dumami raw ang insidente noong nakaraang taon. At least doon sa nare-report sa aming mga insidente, ang nakikita naming butas yung contractual relation nung kumpanya kung saan to pinapadala doon sa bansa kung nasaan nagtatrabaho yung ating mga OFW. Maaari raw masampahan ng reklamong estafa at paglabag sa Tariff and Customs Code ang mga nagpapabaya o nag-aabandona sa balikbayan boxes. Pinag-aaralan na rin daw ng BOC, DMW at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga hakbang na pwedeng gawin para maiwasan ang pag-aabandona sa mga balikbayan box. Maglalabas nga kami ng bagong regulation dito, no? We're treating this already, this kind of business dahil nga ang gumagamit naman ito mga OFWs natin. 10 a.m. hanggang 3 p.m. Monday to Friday, pwedeng i-claim yung balikbayan boxes dito sa warehouse sa Santa Ana sa Maynila. Sabi ng Bureau of Customs, wala pa silang sineset na deadline kung hanggang kailan pwedeng i-claim yung mga balikbayan boxes. Paglilinaw ng BOC, hindi totoo na ibebenta o isusubasta nila ang balikbayan boxes na hindi nakukuha. Kapag tumanggi na raw ang may-ari na kunin, doon lang nila idodonate sa ibang ahensya ng gobyerno para posibleng mapakinabangan ng mga nangangailangan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.